Kim Chiu iniiwasan na ng mga kaibigan niyang malapit. Sa anong rason? Paolo Avellino bakit di-advisan si Kim Chiu? Narito ang mga detalye sa likod ng mga isyung ito, ang isyu sa kapatid at common friends. Kaso laban kay Lockham, noong huling bahagi ng 2025, nagsampa si Kim Chiu ng reklamo laban sa kanyang kapatid at manager na si Lockham dahil sa mga irregularidad sa pananalapi ng kanilang negosyo. Formal na nagsampa ng kasong qualified theft si Kim Chiu laban sa kanyang nakatatandang kapatid na sila Kambini, Lockham, Chiu noong December 2, 2025 sa Quezon City Prosecutor's Office. Ang kaso ay nagugat sa natuklasang malalaking irregularidad sa pananalapi o serious financial discrepancies sa loob ng kanyang mga negosyo. Narito ang mahahalagang detalye at pinakahuling update ukol sa usaping ito. Dahilan ng pagsasampa ng kaso na wawalang asset, ayon sa opisyal na pahayag ni Kim Chiu, na kumpirma sa ginawang internal audit na may malaking halaga ng pera ang nawawala mula sa kanyang mga business asset, kabuhayan ng empleyado. Bagamat inamin ni Kim na ito ang pinakamasakit na desisyong ginawa niya, kinailangan niya itong ituloy upang protektahan ang kanyang kumpanya at ang kabuhayan ng mga taong nagtatrabaho sa kanya, umano'y pagsusugal. Bago ang formal na pagsasampa ng kaso, umugang ang mga ulat na ang nawawalang pera ay posibleng nagamit o natalo sa sugal sa kasino, paglilinaw at kasalukuyang status ng kaso mariing paninindigan. Kamakailan lamang, naglabas ng pahayag ang Star Magic upang pabulaanan ang mga tsismis na iniurong na ang kaso. Kinumpirma ng kanyang pamamahala na tuloy at pending pa rin sa korte ang kriminal na reklamo laban kay Lockham. Bagong impormasyon, nilinaw ng Star Magic na may mga lumabas na lumang video at interview kung saan maayos pa ang magkapatid, ngunit ang mga bagong ebidensya at material na impormasyon na nalaman ni Kim ang nagtulak sa kanya na magkamit ng hustisya. Tsismis sa kaibigan, dahil pampublikong hidwaan ito sa pamilya, may mga lumabas na ulat mula sa Abante Tonight na tila, tinalikuran, o naiilang ang ilang common friends na pumila sa magkabilang panig. Ngunit walang kumpirmasyon na tuluyan siyang nilayasan ng mga malalapit sa kanya. Walang katotohanan na tuluyang tinalikuran si Kim Chiu ng kanyang mga tunay at malalapit na kaibigan. Bagamat totoo na naging paksa sa mga ulat ng Abante Tonight at sa programa ni Christy Ferman ang usap-usapan na may ilang common friends na naiilang o lumaayo dahil sa hidwaan ni Kim at Lockham. Ang kanyang matatagal at pinakamalalapit na kaibigan sa showbiz ay nananatiling solid sa kanyang likod. Narito ang paglilinaw at ang tunay na sitwasyon sa likod ng isyung ito. Ang pinagmulan ng tsismi sa Abante Tonight inaasahang pag-aayos. Ayon sa ulat ng Abante Tonight, may mga tao sa paligid ng magkapatid ang umaasa na mahuhilot o maaayos pa ng pribado ang sigalot. Ailangan sa pagdemanda. Nang ituloy ni Kim Chiu ang kriminal na kaso, may ilang common friends umano ang nagdalawang isip dahil ayaw nilang pumila sa magkabelang panig o makialam sa mabigat na problema ng pamilya. Dahil dito, lumabas ang terminong, tinalikuran, na ang katotohanan ay pag-iwas lamang sa gulo ng pamilya. Ang katotohanan, solid na suporta mula sa, ang Becky, kontra sa mga kumakalat na tsismis na nag-iisa si Kim. Ang kanyang mga pinakamatalik na kaibigan ay hayagang nagpahayag ng suporta. Bella Padilla, sa isang panayam, mariing sinabi ni Bella na may napakalaking support system si Kim dahil kilala itong napaka-generous at mabuting tao. Angelica Panganiban, hayagan ding nanindigan si Angelica na pumapanig at sumusuporta siya kay Kim sa pinagdaraanan nitong emosyonal at pinansyal na pagsubok dahil sa kaso. Iba pang intriga. Ang isyu kay Vice Ganda at Bella, Vice Ganda, may mga nagtangka ring gawan ng isyu ang hindi pagbanggit ni Vice Ganda kay Kim sa isang awards night. Agad itong nilinaw ni Vice sa Abante Tonight na wala silang relasyong may ailangan at patuloy silang nag-uusap sa pribadong mensahe. Tampuhang Kim at Bella, kumalat din ang tsismis na may distansya sina Kim at Bella dahil sa seryeng pagsasamahan nina Bella at Gerald Anderson, ex ni Kim. Gayunpaman, nananatili itong haka-haka ng mga netizen at walang kumpirmasyon mula sa dalawa. Ang paggabay at payo ni Paolo Avellino. Aktibong tagapayo,
salungat sa iniisip ng iba na hindi siya nakikialam, inihayag ni Kim na isang forward thinker at advance mag-isip si Paulo. Palagi itong nakahandang magbigay ng solusyon sa kanyang mga emosyonal na pasanin. Si Paulo Avellino ay miyembro ng advance mag-isip dahil sa kanyang pagiging isang forward thinker na palaging may nakahandang solusyon para kay Kim Chiu. Ayon mismo sa pahayag ni Kim sa isang press interview para sa kanilang mga proyekto, hindi totoo na walang pakialam si Paulo. Sa katunayan, ito ang nagsisilbing kalmado at lohikal na gabay ng aktres sa tuwing siya ay nakararanas ng emosyonal na bigat. Narito ang mga detalye kung paano umaaktong, aktibong tagapayo, si Paulo sa buhay ni Kim, ang estilo ng paggabay ni Paulo, lohikal at direkta. Laging may sagot, ikinwento ni Kim na dahil halos araw-araw silang magkasama sa trabaho tulong ng serye nilang The Alibi at mga pelikula, madalas niyang masabi kay Paulo ang kanyang mga pinagdaraanan. Ang laging tugon sa kanya ng aktor ay, "Alam mo, Kimi, lahat iyan may sagot." Sariwain ang natatanging chemistry ng Kim Pao habang pinapanood sila sa mga eksena ng kanilang nakaraang romance suspense hit na The Alibi, 17 minuto pasado alas 5 Stella and Vincent begin a new chapter, The Alibi 20K views 17 days ago YouTube ABS-CBN Entertainment ang linyang, lahat iyan may sagot, ay naging tatak ng suporta ni Paulo Avellino kay Kim Chiu na nagpapatunay ng lalim ng kanilang samahan sa likod ng kamera. Dahil sa sunod-sunod na mabibigat na proyekto tulong ng kanilang seryeng The Alibi sa Prime Video at mga pelikula gaya ng My Love Will Make You Disappear, natural na naging takbuhan at sandalan ni Kim ang aktor sa gitna ng kanyang mga personal na unos. Narito kung paano isinasabuhay ng dalawa ang ganitong takbo ng komunikasyon. Ang epekto ng linyang, lahat iyan may sagot, pangontra sa overthinking, kilala si Kim Chiu sa pagiging madasalin ngunit madalas ding ma-stress o mag-alala ng labis kapag may mabigat na problema. Ang simpleng paalala ni Paulo na, lahat iyan may sagot, ay nagsisilbing pampakalma upang hindi lamunin ng emosyon ng aktres, solusyon bago ang drama. Sa halip na sumabay sa lungkot o galit, tinutulungan ni Paulo si Kim na tingnan ang sitwasyon sa mas lohikal na paraan. Ayon kay Kim, binibigyan siya ni Paulo ng mga praktikal na hakbang kung paano haharapin ang mga isyu, partikular na ang mga hamon sa kanyang pampublikong buhay, paano sila pinatibay ng The Alibi, at bagong proyekto araw-araw na pagsasama. Dahil sa halos walang patid na taping para sa The Alibi na umere hanggang 2026, naging saksi si Paulo sa totoong emosyon ni Kim sa likod ng mga ngiti nito sa harap ng kamera, tuloy-tuloy na samahan, matapos ang tagumpay ng kanilang thriller serye, inanunsyo ng ABS-CBN News na muling magsasama ang Kim Pao para sa bagong serye na Kopino na nakatakdang kunan pa sa South Korea. Ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho na ito ang nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang mas maging bukas sa isa't isa. Papunta pa lang, ando na siya, pabirong sinabi ni Kim na, advanced thinker, si Paulo dahil bago pa man lumala ang isang emosyonal na sitwasyon o problema sa paligid, nakikita na agad ng aktor ang solusyon at tinutulungan siyang huwag magpadala sa emosyon. Ang katangiang, advanced thinker, ni Paulo Avellino ang nagsisilbing kalasag ni Kim Chiu laban sa labis na pag-aalala. Dahil sa likas na pagiging mapanuri at kalmado ng aktor, nagagawa niyang basahin ang mga paparating na sitwasyon bago pa man ito maging isang ganap na krisis. Sa ganitong paraan, bago pa man lamunin ng lungkot o galit si Kim, naihahanda na ni Paulo ang emosyonal na suporta na kailangan ng aktres. Narito ang tatlong mahahalagang dahilan kung bakit swak ang ganitong katangian ni Paulo sa personalidad ni Kim, bakit epektibo ang advanced thinking ni Paulo. Pumipigil sa emosyonal na pagsabog, ugali ni Kim na kimkimin o dibdibin ang mga problema hanggang sa maiyak na lamang siya. Dahil, ando na agad, si Paulo sa dulo ng sitwasyon, tinutulungan niya si Kim na ay proseso ang emosyon ng dahan-dahan upang hindi ito humantong sa matinding stress, matalas na pakiramdam, dahil sa tagal ng kanilang pagsasama mula sa linlang, What's Wrong with Secretary Kim, hanggang sa The Alibi, kabisado na ni Paulo ang bawat galaw,
buntong hininga, at pagbabago sa mukha ni Kim. Alam niya agad kung kailan kailangan ng aktres ng espasyo o ng isang taong makikinig, disiplina sa gitna ng intriga. Bilang isang veterano sa showbiz, alam ni Paulo kung paano hahawakan ang mga tsismis at pampublikong issue. Ipinapasa niya kay Kim ang kanyang dedma o kalmadong pananaw upang hindi maapektuhan ang konsentrasyon ng aktres sa kanyang trabaho. Ang kombinasyon ng kanilang personalidad Kim Chu, the filler, masayahin, bukas ang puso, ngunit madaling masaktan lalo na pagdating sa mga usapin ng pamilya at malalapit na tao. Paolo Avellino, the thinker, seryoso, lohikal, at palaging nakatutok sa kung ano ang susunod na praktikal na hakbang na dapat gawin. Tahimik na pakikinig, kilala si Paulo sa pagiging pribado at seryosong tao. Kaya naman pinapahalagahan ni Kim na sa kabila ng pagiging tahimik nito, nananatili itong isang mabuting tagapakinig o confidant na hindi nanghuhusga. Ang tahimik na pakikinig ni Paolo Avellino ang nagbibigay kay Kim Chu ng isang safe space sa gitna ng magulong mundo ng showbiz. Sa isang industriya kung saan mabilis kumalat ang tsismis at madaling manghusga ang mga tao, malaking bagay para kay Kim na may isang Paulo na nakikinig ng walang anumang kondisyon o paunang paghatol. Ang pagiging pribadong tao ng aktor ang dahilan kung bakit buo ang tiwala ni Kim na ligtas sa kanya ang anumang sekreto o personal na hinaing. Narito ang 3 dahilan kung bakit napakahalaga ng tahimik na pakikinig ni Paulo para kay Kim. Ang halaga ng isang non-judgmental listener, ligtas na paglalabas ng loob. Dahil seryoso at hindi tsismoso si Paulo, alam ni Kim na kapag umiyak o naglabas siya ng sama ng loob tungkol sa kanyang pamilya o karera, hindi ito makakarating sa ibang tao o gagamitin laban sa kanya. Katahimikan sa gitna ng ingay, bilang isang pampublikong figure na palaging nasa ilalim ng teleskopyo ng publiko, ang tahimik na presensya ni Paulo ay nagsisilbing pahinga para kay Kim mula sa mga intriga at ingay ng mga kritiko. Respeto sa personal na buhay, hindi pinipilit ni Paulo si Kim na magsalita kung hindi pa ito handa. Naghihintay siya sa tamang oras kung kailan kusang magbubukas ang aktres, na nagpapakita ng mataas na antas ng respeto at maturity sa kanilang relasyon. Paano ito nagpapatatag sa kanilang himpaw, tandem higit pa sa profesionalismo. Ang kanilang lalim ay hindi lamang nakabatay sa galing nila sa pag-arte sa mga serye tulad ng The Alibay. Ang kanilang tunay na pagkakaibigan sa likod ng mga lente ang nagbibigay ng natural na emosyon at chemistry na nakikita ng mga manonood, suporta sa mahihirap na yugto, sa bawat mabigat na pagsubok na pinagdaanan ni Kim kamakailan, kabilang ang mga isyung legal sa pamilya. Ang tahimik ngunit permanenteng suporta ni Paulo ang isa sa mga naging sandigan niya upang manatiling matatag sa harap ng publiko. Bakit malaki ang epekto nito kay Kim Chu? Balanse sa emosyon, si Kim Chu ay kilalang emosyonal at sensitibo kapag may problema sa pamilya o personal na buhay. Ang lohikal at kalmadong pananaw ni Paulo ay nagsisilbing anchor o tagapagpatahimik sa magulong isip ng aktres. Propesyonal na suporta, bukod sa emosyonal na payo, nagtutulungan din ang dalawa sa pagpapatakbo ng kani-kanilang karera at mga bagong negosyo, gaya ng pagsuporta ni Kim sa bagong venture ni Paulo na Play Space. Profesionalismo at respeto, ayon sa panayam ng dalawa sa ABS-CBN Entertainment, pinuprotektahan din ni Paulo ang personal na espasyo ni Kim lalo na't galing ito sa mahabang nakaraang relasyon. Kaya naman maingat at may tamang tiyempo ang kanyang paggabay upang hindi lumabas na nangingialam sa buhay ng aktres. Bago ko tapusin ang akin updates patungkol sa Kim Pao updates ay shoutout ko muna yung mga senior citizen dyan na palaging nanonood sa akin updates. Maraming salamat po sa inyong lahat. For more updates please follow, subscribe, my Facebook and YouTube account at iSearch lang ang TNUTZ Vlog. Watch till the end and comment. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.